Magandang umaga mga bata. Bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Gillian, maaari bang ikaw ang manguna sa ating panalangin ngayon? Amen. Bago kayo umupo, maaari bang pakiayos ninyo ang inyong upuan at pakipulot ang mga basura sa ilalim ng inyong mga upuan. Sino ang lumiban sa ating klase ngayon mga bata? Wala, maayos kung ganon. Kayong lahat ay present ngayong araw. Bagong aralin, balikan muna natin ang ating tinalakay noong nakaraang araw. Sino ang nakakaalala kung ano ito mga bata? Tama, ito ay alamat. Ano nga ulit ang alamat mga bata? Tama, ang alamat ay kwento na nagpapaliwanag ng pinagmulan ng mga bagay-bagay, lugar o pangyayari. At ano naman ang bahagi ng kwento, mga bata? Tama, ito ay tauhan, tagpuan at banghay. Magaling mga bata at naalala niyo pa ang ating tinalakay noong nakaraang araw. Bago tayo tuluyang dumako sa ating bagong aralin, tayo muna ay maglalaro. Gusto niyo bang maglaro mga bata? Okay, ang una ninyong gagawin ay ipikit ang inyong mga mata at dinggin ang aking ipapatugtog. Naintindihan niyo ba mga bata? Ano ang narinig niyo mga bata? Tama, ito ay tunog ng hangin, kaluskos ng dahon at huni ng mga ibon. Saan niyo ito kadalasang naririnig mga bata? Tama, ito ay naririnig natin sa kalikasan. Magaling mga bata. Ngayon mga bata, ano ang inyong nakikita na aking hawak? Tama, ito ay isang takot. So sa loob nito ay may mga bagay na galing sa kalikasan. Huhulaan ninyo kung ano ang mga ito base sa aking paglalarawan. Naintindihan niyo ba mga bata? Okay, ang una ay ako ay kulay berde, tumutubo sa bukid. Ako ang pagkain ng tao o hayop. Ano ako? Sino ang nakakaalam kung ano ito mga bata? Tama, ito ay halaman. Next. Ako ay may kulay, mabango at maganda. Ako ay pinuputol pero hindi nasasaktan. Ako ay nagpapaganda sa paligid. Ano ako? Sino ang nakakaalam kung ano ito mga bata? Tama, ito ay bulaklak. Next. Ako ay malinaw at dumadaloy. Ako ay inumin at panlinis. Kung wala ako, lahat ay matutuyo at mamamatay. Ano ako? Sino ang nakakaalam kung ano ito mga bata? Tama, ito ay tubig. Magaling mga bata. Ang susunod ay ako ay matibay, ay matayog, may mga dahon at sanga. Ako ang tirahan ng ibon at tagasipsip ng baha. Ano ako? Sino ang nakakaalam kung ano ito mga bata? Tama, ito ay puno. Magaling mga bata. At ang panghuli ay ako ay mainit at maliwanag. Ako ay nagbibigay liwanag sa umaga at nagpapalaki sa mga halaman. Ano ako? Sino ang nakakaalam mga bata? Tama, ito ay araw. Ang gagaling niyo naman mga bata at nahulaan niyo ang mga aking ibinigay. Ngayon, dahil tapos na tayo sa ating masayang gawain, handa na ba kayong masahin at alamin ang alamat ng bulaklak sa bukid ng Talavera? Pero bago tayo tuluyang magbasa, may ilang salita dito sa kwento na baka bago sa inyong pandinig. Babasahin ko ito at subukan nating bigyan ng kahulugan. So ang una ay natuyo. Ikalawa ay malasakit. Ikatlo ay tigang. Ikaapat, diwata. At ang kalama ay kasaganaan. Kapag sinabi natin natuyo, ano kaya ang ibig sabihin nito? Tama, ito ay walang tubig o patay na po ang halaman. Ang ikalawa ay malasakit. Kung may malasakit ka sa iba, ano ang nararamdaman mo para sa kanila?
Tama, ito ay pag-aalala o pagmamahal. Ang ikatlo ay tigang. Kung ang lupa ay tigang, ano ang hindi pwedeng mangyari dito? Halimbawa sa bukid. Tama, hindi na ito pwedeng taniman. Apat ay diwata. Sino nga ba ang mga diwata? Tama, mga engkantada. Ano ang alam nyo tungkol sa diwata? Tama, ito ay mga makapangyarihan. Saan sila nakatira? Tama, nakatira sila sa gubat. Ang ikalima at ang panghuli ay kasaganaan. Kung ang isang lugar ay may kasaganaan, ano ang marami dito? Tama, mayaman sila. So, ang kasaganaan ay nangangahulugang sobra-sobra o marami sa anumang bagay, lalo na sa pagkain at likas na yaman. Ngayon na alam na ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito, tingin nyo, mas madali na bang inyong maintindihan ang ating kwento? Mabuti kung gano'n. Ngayon, may isa akong mahalagang tanong na gusto kong isipin ninyo habang binabasa natin ang kwento. Pagkatapos ng kwento, sabay-sabay natin itong sasagutin. Narito ang tanong. Paano pinatunayan ni Khalil na karapat-dapat siyang pagkatiwalaan upang ibalik ang kasaganaan sa Talavera? Naintindihan niyo ba mga bata? Kaya mga bata, makinig kayo ng mabuti sa ating kwento at alamin natin ang sagot sa tanong na iyan. Simulan na natin ang pagbabasa.